So heto at all set ng pambansang koponan natin mga idol, ang Gilas Pilipinas. Marami na nga sa mga Gilas players ang nagdatingan at nagsimula na silang mag-training sa Inspire Sports Academy bilang paganda sa paparating na Olympic Qualifying Tournament. Dahil gaya ng alam natin ay talagang mapapalaban ng husto ang ating national team sa mga bansang makakaharap natin diyan sa paparating na Olympic Qualifying Tournament, lalong-lalo na dito sa national team ng Latvia na sa kasalukuyan ay nasa FIBA World Ranking number 6. Gayunpaman, medyo nabawas-bawasan kahit papaano ang tinik sa dadaanan ng ating national team dahil sa mga balibalitang sasalang sa isang surgery itong si Latvian at Boston Celtics player na si Kristaps Porzingis. Good news yan mga idol. Pwedeng i-take advantage ito ng ating Gilas Pilipinas, bagamat hindi pa rin tayo pwedeng pakakampante dahil napaka-solid pa rin ng kanilang line-up. Pero mga idol, patalastas muna. Pa-arbor naman ang like at share sa ating video ngayon at pa-subscribe na rin kung ngayon ka lang napadaan sa ating munting channel. Maraming salamat sa suporta. So spotted nga sa pagdating ang mga Gilas players na sina naturalized player Noy P. Justin Brownlee, PBA Finals MVP Chris Newsome. Itong si Junmar Fajardo nakakatapos lang mag-short vacation matapos matalo ang SMB sa nagdaang PBA Finals. Nakita rin si CJ Perez, Japet Aguilar, Dwight Ramos, Calvin Oftana, Carl Tamayo, Kevin Kiambao at maging itong si Mason Amos. Pero ang maganda pa rito mga idol, maging itong si Kai Soto ay maaga ding dumating sa kabila ng kanyang hectic schedule. Alam naman natin na kasalukuyan pa itong nakasalang sa mga US Summer Basketball Camps bilang paghahanda naman niya sa paparating na NBA Summer League. Hindi naman kaila sa lahat na nagpahayag na nga itong si Kai ng kanyang plano na muli siyang sasabak sa NBA Summer League upang patuloy na buhayin ang kanyang pangarap na makapasok dyan sa NBA. Pero liban sa mga Gilas players, ay spotted din sa unang araw ng training itong si Ralph Koo at maging itong si Donald Gumaro. Medyo napaisip ang mga Gilas fans sa magiging role nitong dalawang players na ito. Anyway, ay abangan na lang natin yan mga idol kung ano nga bang magiging role ng mga ito. For sure, ipapaliwanag yan later on nitong si Coach Tim Cone. Well, aside from these players, ay nakita ding dumating ang long-time PBA Alaska import itong si Sean Chambers. So unti-unting nagkakaroon ng clue ang mga basketball experts na malamang sa malamang ay mag-full implementation itong si CTC ng kanyang trademark system na triangle offense. Gaya kasi ng alam ng marami, itong si Sean Chambers ang isa sa mga imports na nakatrabaho nitong si Coach Tim Cone sa PBA na may malalim na kasanayan sa kanyang triangle offense. Kaya hindi rin natin ikagugulat mga idol kung sa mga susunod na mga araw ay maispatan din sa grupo itong sina L.A. Tenorio at maging itong si Jody Vance dahil ang dalawang players na ito ang ilan sa mga naka-perfect sa sistema nitong si Coach Tim Cone. Of course, kung ang pag-usapan mga idol ay ang sistema nitong si Coach Tim Cone, hindi rin nawawala sa listahan itong sina Aguilar at Thompson. Which is isa yan sa mga sagot sa ilang mga nagtataka. Bakit nasa lineup lagi ng Gilas ang dalawang players na yan? Lalo na kung si Coach Tim Cone ang head coach. Bagamat this time ay absent nga muna itong si Scotty at maaring sina Ralph Koo o Donald Gumaro ang papalit sa kanyang spot. Abangan na lang natin yan. Pero speaking of the absence nitong si Scotty, maraming mga Gilas fans ang patuloy naman na nanghihinayang. Bakit hindi na lang kay Lakay Renz Abando ibigay ang spot nitong si Thompson? Well, mahirap sagutin yan mga idol, pero may tiwala naman tayo dito kay Coach Tim Cone and for sure, may sarili itong rason para dyan. Pero relax lang para sa mga fans nitong si Lakay dahil malay natin sa paparating naman na FIBA Asia Cup ay doon siya kunin nitong si Coach Tim Cone. Basically kasi ang mga coaches ay bumubuo yan ng team depende sa klase ng kanilang makakalaban. Marami kasing factors yan mga idol. Pwedeng bubuo sila ng team na nakadesign sa klase ng mga players na kanilang makakaharap o sa klase naman ng play o sistema ng koponan na kanilang makakalaban. Malamang sa malamang dyan nagkakatalo kaya hindi talaga muna isinasama sa Gilas lineup itong si Renz Abando. Pero gaya ng nasabi natin kanina, isa rin tayo sa naniniwala sa kakayahan nitong si Lakay at umaasa tayo na sa FIBA Asia Cup ay baka maisama na siya sa lineup ng Gilas.
Pero ang isa sa mga kaganapang ito ang ikinatuwa ng maraming mga Gilas observers lalo na ng mga Gilas fans ay ang mabilis na pagkilos ng mga players para kay Coach Tim Cone kumpara sa panahon nitong si Coach Chot. Whereas sa mga unang phasing ng kanilang training ay halos walang dumadalo na mga players. So isang intangible factor talaga ito na nakikita ng maraming mga basketball fans and experts kung gaano nga ka-responsive ngayon ang maraming mga Gilas players dahil kay Coach Tim Cone. Napakahalaga kasi ng seryoso at maagang preparasyon mga idol para sa ating national team kaya dapat talagang maging responsive ang ating mga players. Dahil kung bibigyan natin ng post-assessment ang naging performance ng Gilas team noon under the mentorship nitong si Coach Chot, ay nakita natin na isa talaga sa mga naging problema nito ay ang maayos at seryosong training. Nakita natin kung gaano kinapos ng training ang mga local players, lalong-lalo na ang naturalized player nito noon na si Jordan Clarkson. Alam natin at halos lahat naman ay believe sa laruan nitong si Jordan Clarkson o JC. Pero ang nakita ng marami na naging problema noon, liban pa of course sa sistema, ay ang kakulangan ng preparasyon at training. Kaya ang naging resulta noon ay halos isolation play na lamang para kay JC. Senyales na wala talagang chemistry. At yan naman ang inilamang on the other hand nitong kasalukuyang naturalized player natin na si JB. Napaka-committed nitong si Noypi Justin Brownlee para sa ating national team. Sa katunayan nga, ay isa ito sa present sa kanilang unang training, bagay na nagpapaganda ng chemistry nito sa ating mga local players. Abangan ninyo mga idol at i-content natin yan sa susunod nating mga video kung sino nga ba kina Justin Brownlee at Jordan Clarkson ang mas fit na naturalized player ng ating Gilas Pilipinas. Ikaw naman idol, anong masasabi mo sa balitang ito? Ngayon na may tsansang di makalaro itong ang si Kristaps Porzingis ng Latvia. May pag-asa kayong makasilat ang ating national team. Naniniwala ka rin ba na mas malaki ang tsansa ng ating Gilas Pilipinas sa bagong sistema nitong si Coach Tim Cone? I-comment mo lang yan sa ibaba idol. Ingat and God bless!